Ako si Zhong Xing'an, isa kong malit na deep player sa industriya ng aliwan. Bagaman, may pangarap akong maging aktor. Sa ngayon, umaasa na ako sa mga trabaho bilang extra. Kumikita ng kaunting pera para pantustos sa bahay. Pero, naniniwala ako na darating ang araw na makakakuha ko ng pagkakataon para matupad ang aking pangarap. Cut! Sino nabuto sa'yo na baguhin ang galaw? Zhong Xing'an! Hindi ba sinabing halikan? Hindi pa pwedeng makahipo kahit sandali. Hindi naman sa hindi ako magtitiis para sa pera. Sexy ka pa naman. Gagong maliit. Ang ganda pala ng memorya mo. Mr. Go, hinihiling ko po, bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. May kasabihan na sinasabi, ang marunong makibagay ay isang tunay na henyo. Ang ganda mo naman. Alam kong wala kang pera. Kung sasama ka sa akin, ang babaeng bida sa pelikulang ito ay ikaw. Sige. Kung ganon, Mr. Go, ano ang gusto mo? Gusto mo ba ang ganitong estilo? Sige! Oh, hinaan mo lang! Ha? Papatingin kita! Daan lang! Oh! Paparin talaga kita! Ikaw! Ayos lang! Tumigil ka! May hangganan ng pasensya ko! Papatayin talaga kita! Anong tinitingnan ninyo? Di pa ba kayo nakakita ng magandang babae? Anong klaseng mga sal ang mga group? Kapatid, pinapatigil ko muna mga proyekto mo. Kapatid, paano tayo magkakaisang pamilya niyan? Ang dugo'y mas makapal kaysa sa tubig. May puso ka ba sirain ng pagkakakitaan ko? Sa handaan ng pamilya, isusumbong mo ba ako sa... Pag sinabi kong tumigil, tumigil ka. Narito ang mga dokumento. Bantayin mo siya hanggang mapirmahan niya. Opo. Pero... Dahil basta malaking kumpanya, tinatangkang abusin ng mga aktres at sira ng mga proyekto. Mga Diyos ng yaman, nakikiusap ako sa inyo. Mga Diyos ng yaman mula sa langit ng panig, lahat ng uri ng Diyos ng yaman. Pakiusap, dahil ninyong swerte sa akin, si Xing'an. Ha? Hindi naman siguro. Pamibigyan ng flyers pala. Pwede na rin. At least, may sahod araw-araw. Iinom muna ko ng gamot. Maganda na may sahod araw-araw. Boss! Sumasakit na naman ang tiyan mo. Maupo ka muna. Kukuha muna ako ng gamot. Salamat sa pagbili. Magbayad ka. Salamat sa pagbili. Magbayad ka. Mr. Go, nandito ng gamot mo. Isa na namang Mr. Go. Ha? Magbayad ka. Salamat. Magbayad? Ano ngayon? Ininom ang gamot ko kanina. Bigyan mo na siya ng pera. Pasensya na, nakaabala pa si Mr. Go sa'yo. Eto, sa'yo na lahat yan. Ano ako? Pulube? May prinsipyo ako. Alam mo.
Tama na. Anong nangyari sa'yo? Huwag mong pagsabay-sabay ang pagkagalit ng mga tao. Ang gugup, puro basura nilalabas. Sige na, tama na. Ang taong iyon ay si Gu Xingchen, ang bagong presidente ng Gu Group. Ano naman, kanina, nung nandun ako, ininom niya ang tubig ko. At ininom pa ang gamot ko sa mesa na yon. Ha? Anong nangyayari? Anong siyentipikong prinsipyo ito? Habulin niyo siya! Buksan mo ang pinto! Ate Xing-an, tumakbo ka na. Puro reporter sa labas. Dali! Lumabas ka na sa balkonahe. Kung na maghaharas ang pintuan. Dali! Si Zhou Xing'an ay nasa loob! Nasa loob din si Director Zheng! Buksan niyo agad ang pinto! Ate Xing-an, Pinto! umalis ka na, tumalis ka na! Umalis ka na! Anong katawan to? Ang hina naman. Anong ibig sabihin na wala ng tao? Ang gamot na yun, binili ko mismo sa ibang bansa, hindi pwedeng gumising siya. Hindi bang utos ko sa inyo kunan ninyo ng mga hubad na laraw si Zhou Xing'an? Mahirap ba yun? Mga inutil. Mukhang ako na naging Zhou Xing'an. Sino naman nasa katawan ko ngayon? Sabi ko nga, wala akong schedule. Nagkapalit nga kami. Ay. Ah! Saan ako napunta? Mukhang mayaman pala. Naku. Kung titignan, medyo gwapo pala. Hindi ko inaasahan. Ang pamilya ninyong Gu naglabas ng hindi lang pala basura, pati gwapo rin. Hindi ba ito ang number ko? Kumalma ka na ba? Ano nangyayari? Paano tayo nagpalit ng katawan? Anong prinsipyo ito? Sabihin mo nga! May dalawang bagay. Una, may isa pang telepono sa loob ng malaking jacket. Sabihin mo si Yue, kunin ako sa Hot Spring Hotel. Saan ko naman siya mahahanap? Hindi ko alam. Hindi ka mahahanap. Mamaya, magkakaroon na isang salo-salo ng pamilya. Maghanap ka ng dahilan para umalis sa mesa. Tapos, magkita tayo sa Buggy Ako? Road. Wala akong kilala dito. Baka magsalita ako na mali. Hindi mo kailangang magsalita. Ano man ang tanong nila, manahimik ka na lang. Sino ka ba? Mamamatay ka ba kung magsabi ka ng kaunti bago ibaba ang telepono? Sir, magsisimula na pong salo-salo. Oo, alam ko na. Hindi ba't pag-aarte lang ng isang CEO ito? Si Gu Shizeng ay nagtapos sa isang Ivy League na university. Pagbalik niya, kalahating taon siya nag-ayos at nagreforma para magtagumpay ang kumpanyang Gu. Isang tunay na anak sa langit. Mukhang hindi sapat ang pagiging gwapo. Medyo nakakasuka din. Sabi mo walang problema. Bakit napakalaki ng bahay nito? Nasaan kaya sila ngayon? Pintik na bata. Talagang makikikirangda ng mga kaaway. Hoy, bakit ka nagtatago? Hindi ba't magsisimula ng salo-salo? Hoy! Ang handaan ay nasa itaas.
Sa tingin mo hindi ko alam? May sayad ka ba? Shiseng, bakit ka dumating ng ganito ka-late? Pinaghintay mo ang mga matatanda dahil lang sa'yo. Nandito na ang lahat. Umupo na tayo. Ganito palang pamumuhay ng isang CEO. Pa! Lolo! Kayo nang humusga! Ang kapatid ko, basta na lang pinahinto ang proyekto ko! Inaapi niya na naman ako! Tinutukoy mo ba yung proyekto ng pelikula ni Director Zeng? Narinig ko, maganda ang magiging resulta noon at may tsansang manalo ng mga parangal! Oo nga, tama. Ang mga pelikula ni Director Zeng ay siguradong pwedeng magwagi. Pero may ilang tao na ginagamit lang ang pangalan ng pamumuhunan para makapang-abuso ng mga babaeng artista. Lolo, totoo namang hindi kailangan ng gugup ang perang yon. Hindi pwedeng gumasos at masira ang reputasyon. Tama lang na itigil. Ang dangal ng Group mawawasak dahil sa inyo. Huwag niyong isipin na hindi ko alam kung anong ginagawa ninyo. Ginagamit niyong proyektong ito para makakuha ng mga benepisyo. Hindi ba? Lolo, may kailangan ako kasi kasuhin pa sa kumpanya. Kailangan kong bumalik agad. Pa, ang dami kasing ginagawa sa kumpanya. Kaya si Xingsheng, hindi na siya makakain na maayos. Napakapayat niya na. Paano niya kakayanin ang lahat ng yon? Sabi ng tito mo, hindi mo kaya. Ano sa palagay mo? Kaya kong harapin ito. Salamat sa pag-aalala. Sandali. Baka namukig na ako. Nakilala mo ba ang dalaga mula sa pamilyang Bai? Anong pakiramdam mo? Anong pamilya ba? Ni datos ng Baidu. Wala nang nakasulat. Yun pala. Lolo, pag-iisipan ko pa po. Lolo, mauna na po ako. Pasaway na bata. Bakit pa naligaw? Ang lamig pa ng panahon. Parang may mga insekto pa. Kuya. Ako? Oo. Teka. Pwede ba mong sabihin kung saan ang labasan? Dumiretso ka ng patingog. Hoy. Pwede mo bang sabihin kung kaliwa ba o kanan? Salamat. Magandang gabi. Sa wakas nandito na. Anong klaseng lugar ba to? Ihatid mo ako sa Binhay Building. Boss, yung dalawang yon, naihatid ko na siya. Pero medyo nasugatan at ginamit ang first aid kit sa cabinet mo. Nasugatan? Saan? Sa tuhod. Gasgas lang naman. Nagamot ko na rin. Hindi pwede. Bilisan mo. Ihatid mo ako agad pabalik. Naku, anong nangyayari sa'yo? Ayos lang ba ang kamay mo? Napilayan ka ba? Boss, kung wala nang iba, mauna na ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Pati rin sa'yo, madam. Boss, kailangan pa naayos yan. Mukhang iniisip na yan, Yue, na magkasintahan tayo. Ikaw, Mga babae muna. ang bra mo, hindi ba nakabaliktad? Sabi ko na nga ba, kaya palang sikip. Pero ito bang tamang oras para pag-usapan yan? Ang bra ko kasi, sa harap ang hook. Kaya sa harap kinakabit. Dapat na sa harap ang hook para maayos ang hugis. Hubarin mo, tutulungan kita. Hoy, huwag mo kong hawakan. Katawan ko yan. Konting hawak lang naman. Ang damot mo naman. Hoy, ikaw! Boss, akala ko magtatrabaho ka ngayong gabi. Wala ako nakita. Wala ako narinig. Talagang wala ako nakita! Hindi pwede. Kailangan natin ng paraan para maibalik ang katawan natin. Sige. Isara mo ang binti mo. Katawan ko yan. Guwanyin Bodhisattva, inang Diyos ng hiyas, tayo siyang Laojun. Ibalik niyo ng katawan ko. Pwede bang huwag mong gamitin katawan ko sa ganitong kababawan? Dapat siyentipiko natin tingnan ang problema. Sige, kung siyensya, ikaw magsabi. Ano, wala ka masabi, hindi ba? Kung wala sa siyensya, baka dapat sa misteryo tayo umasa. Sige nga, paano mo tayo nagkapalit? Sa TV kasi, ganito ang palabas. Minsan tinamaan ng kidlat o di kaya natamaan ng kometa.
O kaya naman, may sumpa. Tanga, maliwanag panahon ngayon. Walang kometa, walang sumpa. Ilang tao na bang nainis sa'yo? Kung hindi, pumunta tayo sa ospital. At paano natin ipapaliwanag? Sasabihin ba natin sa doktor? Dok, nagpalitan kami ng kaluluwa. Anong departamentong dapat puntahan? Eh kung hindi, hahanap tayo ng master. May kilala akong master sa industriya. Napakahusay niya. Kapag kumalat na ang group ay naniniwala sa pamahiin, babagsak ang stock Eh namin. anong gagawin natin ngayon? Baka dapat maghalikan. Ganyan naman sa kwentong pambata. Alam mo ba yung prinsipe at palaka? Pagkatapos mahimatay na prinsesa, hinalikan siya ng prinsipe at siya naging... Hindi rin gumana. Sira ulo ka ba? Ginamit mo pa ang mukha ko para halikan ako? Ganito na lang. Bago pa tayo makabalik, mamamuhay muna tayo ng gamit ng katawan ng isa't isa. Kaya mo ba? Hindi ba't magkunwari lang na isang big boss? Kayang-kaya ko yan. Pero ako, isa akong actress. May audition akong paparating. Kaya mo ba yon? Ibigay mo isa mong cellphone. Magpalitan muna tayo ng basic info. Sige nga. Sanayan mong perma natin. Kung magaling ka, pirmahan mo gamit ang pangalan ko. Sige, panalo ka. Mr. Gu, ang luwag ng oras mo ah. Nabasa mo na ba ang mga files ko? Na-memorize mo na Zhang ba? Xing'an, maliit na artista, simple ang pamilya, may ama at kapatid na babae. Mahilig kumain ng ice cream ang kapatid. Isa lang kaibigan sa showbiz. Ah, tama. May isang assistant pa, si Cheng Li. Ang galing mo. Mag-practice ka ng mabuti, huwag kang tatamad-tamad. Hello. Jiang Miao Miao. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, munti ka nang mapahamak. Ginamit ang katawan mo para umangat. Nang makatakas ako mula sa hotel, nakita ko may pakana. Malamang siyang matalik mong kaibigan, si Jiang Miao Miao. Ano ba nangyayari? Hello, Sing Sing. Nasaan ka? Bakit wala ka sa bahay? Nasabay ako ng kaibigan ko. Bakit? Anong meron? Wala. Nag-alala lang ako sa'yo. Ibababa ko na. Siya nga, tatawagin ulit kita. Sigurado ka bang wala kang nakaaway? Lahat ng tao sa paligid ko ay may tama sa ulo. Magaling. At least alam mo kung ganun. Eh ikaw, puro maliit kulang ang mga files ng pamilya mo. May batang tinatawag na Gu Jiaixi at Gu Xingong. Ang hayop na yon, buhay pa. Sa pamilya nyo, pangilan ka ba? Gusto mo bang turuan pa kita? Si Zhang Xing'an at si Gu Shixing. Hindi ko kailangang intindihin sila. Hindi mahalaga ang impormasyon ko. Nandito sa computer na ito, lahat ng impormasyon ng kumpanya. Dapat mong tanda ng maayos at ipagpatuloy ang pagpraktis ng perma. Hindi dapat malaman ng kahit sino na nakapalit tayo ng katawan. Grabe, natapos mo na lahat. Magdamag mong ginawa. Sanay na ako. Hindi pwede. Kung gagamitin mo ang katawan ko ng magdamag, papangit ako niyan. Hindi pwede. Kailangan mo matulog ng 8 oras bawat araw. Naiintindihan mo ba? Narinig mo ba? Nakikinig ka ba? Magandang umaga, boss. Magandang umaga, madam. Boss, alas 7 na ng umaga ngayon. Sige, pumunta ka na sa trabaho. May meeting ka pa ng alas 8. Sige. Alam ko na. Anong klaseng kumpanya to? Ang aga-aga may meeting na. Boss, kayo ba nagpapaalala kahapon? Magpapalit lang ako ng damit. Boss, baka yakapin niyo muna! Nakasimangot to si madam! Magandang araw, boss! Nakakagulat. Boss, ito pong kailangan niyong suriin ngayon. Nakahanda na lahat ng project proposal. Grabe ang dami. At narito po ang schedule ng meeting ngayon. Naipadala ko na po sa inyo. Gusto niyo bang tingnan muna? Sige. Boss! Nandito ang opisina natin. Alam ko, bakit ka sumisigaw? Tulungan mo ako kumuha ng... Hindi ba? Mainit na tubig. Tsaka bumili ka na rin ng almusal. Sige, masusunod po. Pero sandali. 4
Parang masarap din yung John Bingozi. Sige po, sige po. Nako, sino bang makakaintindi nito? Inang kultura. Mababang proseso. Laban sa stock. Ano bang kalokohan to? Boss! Nabili ko na ang ulam na gusto mo. Ang bilis mo namang natapos basahin ang daloy ng pulong. Oo, natapos ko na. Maganda. Napakagaling. Salamat sa papuri, boss! Ialay ko ang lahat ng aking lakas para sa pagunlad ng grupo! Isang set ng Jang Bingozi. Sarap. Boss, tignan nyo agad. Mga proposal ng bawat departamento. Ganito ba kayong lahat kaseryoso? Boss, ang mga benepisyo na mula sa Group ay ang pinakamataas sa buong industriya. Kaya tungkulin namin gawin ito at kailangan namin ibigay ang lahat para maging pinakamahusay. Oo nga pala, boss. Si President Cheng ng Shengfeng Group gusto makipag-dinner sa inyo ngayong gabi. Sabi niya, tungkol doon sa AI research, may bago raw na progreso at gusto niya pag-usapan kasama ka. Hayaan mo muna ako magpahinga ng 10 minuto. Sasagutin kita mamaya. Sige, lumabas ka muna. Sige po! Diyos ko. Ate. Sing, sigurado ka bang sasama ka sa taong yon? Na may kinalaman sa AI sa hapunan? Wag na, walang kinabukasan proyekto niya. Eh ikaw, kumusta naman dyan? Ate, miss na kitang halikan. Halika, ipapakilala kita sa bago mong kaibigan. Tadang! Ayan ang bago mong kaibigan. Hindi ikaw ang ate ko. Xing'an, nandito ka na. Gusto mo ba ng pansit? Oo, masarap ang pansit. Kung hindi akong ate mo, sino ba ako? Kung hindi akong ate mo, sino ba ako? Ikaw isang malaking kontrabida. Gusto mo ba ng ice cream? Siyoy, love na love ni ate. Halika, tapos na ang pansit. Halika, kumain na tayo habang mainit pa. Halika. Ah, tama pala. Nagpadala ng abiso ang pamunuan. Sabi ay survey daw sa komunidad. Pinapirma ako. Oh. Yoyo, halika. Lumabas tayo para mamili ng gulay. Tara. Naku, salamat sa wakas tumawag ka rin. Ano ba talagang ibig sabihin ng SOP? SOP, Standard Operating Procedure. Sa kultura ng kumpanya ninyo, hindi ba pwede magsalita ng normal? Pwede mo na lang bang basahin ang file? O sabihin mo lang sa akin kung alin ang pwede at alin ang bawal? Ipapadala ko sa'yo. Boss, may meeting ka ng alas 10. Sige, alam ko na. Maganda ka na. Opo. Bakit ang presidente niyo buong araw? Ang dami namang meeting. Hindi pasadong mga planong ito. Paulit mo sa kanila. Bago matapos ang trabaho ngayong gabi, dapat may bago na sila isumite sa akin. Eh kung hindi matapos? Mag-overtime. Malaki ang sahod nila. Hindi para magpahinga lang. Alas 9, ang deadline. Grabe, demonyo ka talaga. Binaba mo na naman ang tawag ko. Ayos ka. Anong klaseng tao ka ba? Hindi pumasa ang plano ngayong araw. Kailangan gumawa ulit ng bago. Hindi ba masyado itong stricto? Hindi pumasa ang plano. Kailangan ngayong gabi gumawa ulit ng bago. Boss, para sa pulong ng alas 10 ng gabi, handa na ang lahat. Dapat ba tayong pumunta na ngayon? Ay nako, yan Yue. Sabihin mo sa lahat, kansilado ang meeting ngayong araw. Hindi pumasa ang proposal. Kailangan gumawa ng panibago. Salamat sa bago ninyo. Salamat sa lahat. Salamat? Boss, anong sinabi mo? Sabi ko, hindi pumasa ang proposal. Gumawa ulit ng bago. Talagang isa kang makina sa trabaho, ha? Alam mo lang, pigay ang mabuting mga empleyado.
Ay, Miss Bai! Anong ginagawa mo dito? Abala ang boss namin ngayon. Baka hindi naman kayo maasikaso ng maayos. Hindi nyo na kailangan mo asikaso. Kaya ko ng sarili ko. Ay, Miss Bai! Ang pagkikita nyo ng boss namin, hindi ba't ang lahat ng yan ay para lang sa negosyo ng dalawang pamilya? Go, Sing. Ganyan ka pa rin pala. Hindi ka ba makapagsalita para sa sarili mo? Lagi mo bang kailangan ng iba para magsalita para sa'yo? Kung hindi lang dahil sa pagkikipag-kooperasyon ng dalawang pamilya natin, hindi na talaga kita gustong makita. Tingnan mo tong office na to. Sobrang kalat naman. Katulad mo. Sa totoo lang, Miss Bai, mula nung pumasok ako sa opisina, abala na ako hanggang ngayon. Wala na talaga akong oras para humanga sa disenyo ng opisina Aba, nito. marunong ka palang magsalita. Kung marunong ka, mas madali na. Ibig sabihin, pwede pa naman tayong uminom ng tsaa. May oras ka ba bukas? May oras ba ako bukas? Parang may kaunting oras ako bukas. Kung ganun, Miss Bai. Kung ganun, ako na lang magsiset ng oras para sa'yo. Bakit bigla ka naman naging magalang? Hindi ako sanay dito Sige na nga, at least may kasagutan na. Boss! Namuking na ba tayo? Bakit naging babaero ka? Hoy! Hindi ko sinabing patuyuin mo ang maskara sa mukha mo. Nako, hindi maganda para sa balat yan. Ay, nabisi ako sa pagbabasa ng files. Sabi ko na nga ba, ang trabaho ng presidente ninyo, hindi trabaho para sa tao. Isang salita o isang ekspresyon na bubuking agad. Tama nga pala, dumating si Miss Bai. Magandang paghawak mo. Panatilin mong maayos ang relasyon. Sa susunod, ang pamilya Go at Bai, may mga negosyo pang Bakit pag-uusapan. ganyan ang reaction mo? Alam mo na pala, Oo, si Yan Yu ang nagsabi sa akin. sabi ko na nga ba, ang dami mong tinatago. Dalawa pa ang cellphone mo. Ngayon, nung kasama mong pamilya ko, kumusta naman ang pakikitungo mo sa kanila? Ayos naman. Tama nga pala. Hindi ko inaakalang kilala mo si Xiang Ho yan. Inimbitahan kanyang pumunta sa fair party niya para sa guro. Ano sa tingin mo? Pupunta ka ba? Sabi niya, matagal na kayo hindi nagkikita. Matagal na nga. Pero sige na lang. Hindi na may tutungkol sa trabaho. Wala rin akong obligasyon na tulungan ka. Ayoko. Ganun ba? Eh di hindi pumunta. Uy, teka lang. Sa totoo lang, hindi mo na kailangan sumagot pa. Alam na rin niyang hindi ako pupunta. Para sa mga taong walang saysay na kagaya niya, dapat sinabi mo agad na ayaw mo. Sa totoo lang, hindi naman sa ayaw ko talagang pumunta doon. Kaso lang, masama talagang reputasyon ko. Anong reputasyon? Hindi mo ba napansin, simula nung dumating ako sa bahay na ito, hindi ba parang napakalungkot? Akala ko kasi, likas na sa trabaho mo ang ganyan. Hindi naman talaga. Sa totoo lang, medyo sabog ako. Wala akong matinong trabaho. Kahit ano ang ginagawa ko, pati mga trabaho na may bayad araw-araw, nagdi-deliver ng pagkain at namimigay ng flyers, lahat na lang ginagawa ko. Kung hindi ko mababayaran ng renta. Anong klaseng reaksyon yan? Maganda ka naman kasi, pero hindi ko inaakala na wala kang trabaho. Kasi nga, ang sama ng reputasyon ko, kapag lumabas ako, kahit wala akong gawin, may mga bumabatikos na. Ano ka ba? Anong sinasabi mo? Tignan mo. Ay. Uy, Zhong Xing'an, ang bait mo talaga. Huwag mong itindihan ang mga sinasabi ng iba. Narinig mo ba? Puro kasinungalingan lang yon. Siyempre alam kong magaling ako. Akong pinakamaganda sa buong mundo, ano? Who care? Cares. Madaming tinutukoy mo. Maglagay ka ng S. Gu Shiseng. Mr. Gu. Teacher Gu. Nandito ako hindi para turuan mo, okay? Sinasabi ko na nga, kayo mga mayayaman, pati ba naman date may taga-ayos pa? Ikaw ang mukha ng Go Group. Siyempre, dapat strict pagdating sa date. Kung magkakagusto siya sa'yo, tulungan mo kong tanggihan siya. Sabi ko na nga ba, kayo mayayaman, nakakainis, ang dami niyong arte. Araw-araw na lang. May bawal ka bang kainin? Nagbago ka na ba ngayon? Ang dami mong salita. Kakain na naman tayo. Pumili ka na ng gusto mo. Pakibigyan mo muna ng mainit na tubig ang dalagang ito. Sige po. Iba ka ngayon
mas maalaga ka kaysa dati. Siguro kasi hindi pa tayo ganun kakilala noon. Parang hindi ka maginhawa. Hindi maganda ang malamig. Ito na pong mainit din yung tubig. Salamat. Para bang sobrang close na tayo ngayon, pero hindi mo ko inaan sa WeChat? Hindi ba't sinabi natin na mag-blind date tayo? Bakit kahit WeChat wala? Yun kasi. Bakit? Hindi ba bagay sa panlasa mo? Hindi ko lang inaasahan. Pareho pala tayo ng panlasa. Basta gusto mo. Pasensya na ha. Magsisiyar lang muna ako. Ah, Miss Bai. Malamig ang panahon. Magdamit ka ng maayos. Huwag kang magkasakit. Salamat, Mr. Go. Ang date natin ngayon ay nagpapakita sa akin na may pagkakaintindihan tayo. Sana sa hinaharap, mas madalas kita makilala pa. Mag-add lang tayo sa WeChat. Alis na muna ako. Nagkakainis. Bakit kayo pa dumating? Sa dami ng oras. Bakit ngayon? Nagkakahiya sobra. Gushi Sing. Gushi Sing. Ang swerte mo talaga. Nakilala mo pa ang ganyang kagandang babae. Nice, may bang problema? Siyempre hindi pa. Alam mo namang hirap akong tumanggi sa mga magagandang babae. Nag-add pa nga ako ng WeChat niya. Kung nag-add ka man, ayos lang. Huwag mo lang siyang pansinin para hindi mo booking. Tama nga pala. May ilang files dito. May mga komento sa taas. Ipagawa mo ulit sa kanila. Hindi ka naman seryoso, di ba? Baka mapaalis mo mga empleyado niyan. Naniniwala ako na makakagawa sila ng mas magandang plano. Ate Sheng-an! Anong meron? Ate Sheng-an! Bakit may boses na lalaki sa bahay mo? Kaibigan ko yun. Ate Sheng-an, nagpadala sa Derek Zeng ng invitation para sa audition. Anong sabi mo? Okay, ulit nga. Sabi ko, yung pelikula ni Derek Zeng nagpadala sa atin ng invitation para sa audition. Anong oras at saang lugar? Ipapadala ko rin sa iyo information para malaman mo. Sige. Salamat. Ikaw talaga. Hindi mo ba alam? Ito'y parang biyayang bumagsak mula sa langit. Sino si Director Zeng? Magiging artista na ako. Paalala lang ha. Akong gaganap, hindi ikaw. Nakalimutan ko. Walang problema. Normal lang yan. Ipapakita ko siyang karakter mo. Malamig at walang puso. Mapatay na walang awa. Di ikaw na yon. Oo, tama. Ganyan mismo ang tingin mo. Giginawan sila sa lamig. Tignan mo. Itong pagkakakilala ng karakter. Isang malamig na tao na kaya mo mag-utos ng overtime nang walang reaksyon. Nangangako ako. Papangakuan kitang magtatrabaho ko ng maayos para sa'yo at gaganapin ko ang mahusay na papel ng overbearing CEO. Tulungan mo ko makuha ang papel na ito. Pwede ba? Ibig mong sabihin, kailangan ko lang maging ako para magawa ito. Siyempre naman. Hindi ka ba natatakot na masira kong karera mo? Ang kapal ng mukha ko. Anong takot? At saka, sa pagkakataong ito, ako ang makinabang. Bakit hindi? Hindi ba dati nagkasangkaan kami ng Gugroup at ang palabas na ito ay pinupundahan ng Gugroup? Nung nangigigil ka, hindi ba tinadyakan mo si Gushi Dong dati? Oo nga. Kami naman na simpleng tao. Paano kami lalaban sa Gugroup? Teka. Ako na ngayon ang presidente ng Gugroup. Tama. Sa ngayon, ikaw na presidente ng Gugroup. Ibig kong sabihin, pwede ko siyang hampasin at pwede ko pang ipaghiganti. Grabe. Ang saya naman ng ngiti ko, hindi ba? Sasagot ka ba o hindi? Sumagot ka na. Gawin mo na ito para sa akin. Napakarami mo na nagawa para sa akin. Siyempre, babayaran kita ng pabor. Bigyan mo ako ng high five. Ayun na. Sige, tinatanggap ko na. Mabuti. Yung mga dokumento na binigay sa'yo ni Yan Yue ngayong araw, nabasa mo na ba? Yung tungkol sa paggawa ng chip na yon, ano bang kalokohan yun? Gusto ko lang talagang maintindihan mo para alam mo ang nangyayari.
Hindi na. Sobrang gabi na. Matutulog na ako. Itong mga dokumento, Pwede ko namang i-search sa Baidu. Kung hindi pa rin, gagawa ko ng listahan tapos ituro mo sa akin kapag may oras ka. Hindi naman pwedeng ikaw ang papalit sa akin para umarte. Tapos ako dito walang alam. ikaw na lang mag-isa. Ay nako, Sige na. Huwag ka magalala. Ipapangako ko na matatapos ko ang misyon. kalimutan na lang. Ang mga bagay na pinapangako ko sa kanya, kailangan ko pa rin tuparin. Salamat sa pagod mo. Kailangan maganda at dapat pala kaibigan at bukas. Singsing, bakit ka nandito? Hindi mo ba alam? Nandito rin anak ng pamilya ko. Nakatanggap ko ng invitation para sa audition. Bakit? Noong nakaraan, narinig kong sabi mo na na-open mo si Go habang hindi siya nakatingin. Umalis ka na agad. Aba, hindi ba si Miss Zong ito? Ano, hindi ka na ba nagpapasexy? Magpapalit ka na ng trabaho? Sabay tayong magubad. Nandito ako dahil nakatanggap ako ng invitation sa audition. Director Zeng, pwede na po ba magsimulang audition? Director Zeng, ako po'y ganito. Medyo konserbatibo ako. Ayoko makihalo sa mga babaeng sikat lang sa paghuhubad at pagiging bold star. Ayaw mong manatili? Lumabas ka na lang. Singsing, hindi dapat ganyan ang salita. Mag-sorry ka na lang. Humingi ka ng tawad at patatawarin ka ni Mr. Go. Tama ba? Kung magsasorry ako, ano naman? Hindi ba't ang resulta ng audition ay nakatakda na? Tama ba? Ito anak ng pamilya Go. Director Zeng, handa ako magdagdag ng puhunan. 30 milyon! 20 milyon. Pero kailangan lumayas si Zong Xing'an sa grupo. Mr. Go, 2 milyon lang? Isa kang tunay na anak ng pamilya ko, hindi ba't masyado namang kuripot yan? Ganito na lang, kung usaping negosyo ito, gamitin natin ang parang ng negosyo para lutasin. Director Zeng, tama bang sinasabi ko? Siyempre, ang pamumuhunan ay negosyo rin naman. Siguro Mr. Gu, ganun din ang iniisip mo. Siyempre. Dong Xing'an, magkano bang pera mo? Huwag ka na magpanggap. Ano pa talagang pinaplano mo? Sa wakas tumawag ka rin. Ano ba yung mga komento mo? Naisa walang pumasa? Ang hirap kong sumabay sa ritmo ninyo. Bakit mo naman pinahirapan? Sabihin mo lang sa kanila, hindi pwede. Oh, ibig mong sabihin, ako ang gagawing masama. Sige na, balik kayo sa Usapan, sa loob ng Asuna folder, may isang espesyal na dokumento. Pirmahan mo at ibigay kay Yan Yue. Kontrata sa pamumuno ng Andy. Ikaw, ano bang balak mong gawin? Pirmahan mo yung kaagad, ngayon din. Mr. Go, kung gusto mo akong palayasan ng 20 million, sige. Ako naman, gagawin ako ng 1 billion para ikaw lumayas. 1 bilyon? May sakit ka ba sa utak? Ano, magnanakaw ka sa bangko? Ha? Director Zeng, handa na bang kontrata? Ikaw talagang babae ka! Salamat. Hoy! Director Zeng! Huwag ka magpalinlang sa kanya. Tingnan mo nga siya, saan siya kukuha ng 1 bilyon? Pag aalis ako, kakainin lang niya ang kontratang yan. Director Zeng, pakisilip ang accounting niyo. Uy! Napakalaki ng galawan! Mr. Gu, pumasok na ang pera! Boss, yung tungkol sa paglilipat ng pera, naayos ko na maigi. Kumusta na ang plano kahapon? Wala man lang ni isa ang pumasa. At yung mga pangunahing kailangan, hindi rin nagawa ng maayos. Ginawa nga pero parang wala ring silbi. Gusto ng bagong aproba. Sabihin mo sa kanila na gumawa ulit ngayong araw. E di... ako nang taya sa merienda. Boss, huwag ka magalala. Siguradong susunod ang lahat sa iyong mga utos at magsisikap sila. Sige, gawin mo na. Boss! Parang may kakaiba.
Ano naman yun? Hindi ka pa naman nag-aanyaya dati ng merienda para sa lahat. Ganun ba? Oo. Usaping da nga sa industriya ito ha. Mag-isip ka ng mabuti. Director! Huwag mong kalimutan, ang karapatan sa paglabas ng pelikula ay nasa kamay pa rin ng Gu Group. Kailan pa magiging desisyon mo ang Go Group? Dahil ang apelyido kay Gu. Talaga ba? Narinig mo ba lahat? Sinong tinatawagan mo? Yan Yue. Dapat malinaw kay Young Master Go kung sino siya. Ganito, ikaw bang lalabas o tatawa ko ng tao para hilahin ka palabas? Tao ni Lausan. Ikaw, huwag ka naman pakita sa akin. Pag nakita kita ulit, sasapangin kita. At ikaw din! Mag-init ang Mr. Go. Director Zeng, ang audition ko, maaari na bang magsimula? Oo. Alam mo ba kung anong papel ang i-audition mo? Pangalawang babae, si Shi Yufeng. Hindi ka na ba susubok para sa pangunahing babae? Total, ang laki ng inilagay nating pera. Ang puhunan ay puhunan, ang obra ay obra. Tama ba, Director? Sing-sing, marami iksin ng aksyon ng papel. Baka limited ang kakayahan mo. Ang karakter na ito ay sa babaeng ahente. Kaya mo ba? Sige. Tapos na audition ko. Paalam, Director. Anong kinalabasan? Di ko alam. Wala silang sinabi. Pinapauwi na lang ako. Akala ko may suporta ka pa naman. Makinig na lang tayo sa desisyon ng Director mamaya. Teka! Miss Zong! Si Shi Yufeng! Sa'yo na! Wow! Yeah! Yeah! Huwag nga sumigaw. Miss Zong! Magkita-kita lang tayo sa set! Sige, Director. Ang saya! Ikaw, ang swerte mo talaga. Sisikat ka na. Hindi naman kailangan pang maging sobrang kang excited. Hindi mo naiintindihan ang sayo ko. Itong unang beses ko na may pangalan at papel na kilala. Ang sigaw mo kasi, naisip ko tuloy. Bakit parang pangit ang boses ko? Teka lang. Matagal ko na siyang hindi nakita. Parang iba nang dating niya kumpara noon. Mr. Shang. Late ka na. Dati naman ay routine lang ang lahat. Hindi ba ang mga artista ay naayos na? Oo nga, dati sinabi pa na akong gaganap bilang pangalawang babae. Ngayon, pinapalitan na. Sinong pumalit? Si Zhong Xing'an. Hindi ko alam kailan siya natutong magtapo ng kutsilyo. Maligayang pag-uwi. Unahin mo munang palitan ang sapatos mo. Inayos ko ang trabaho ko na maaga ngayon para makauwi at hintayin ka sa bahay. Dito ka, pakiusap. Inihanda ko na rin ang pagkain bilang pagpapakita ng pagpapasalamat ko sa iyo. Maliit na bagay lang yan. Umupo ka dito. Umupo ka. Salamat. Salamat sa pagbigay sa akin ng isang patas at makatarungang pagkakataon. Palagi kayang inaapi dahil naaakit siya sa'yo at halos nasira pang karera mo sa pag-arte. Hindi ba't hindi pa napapakinabangan ng pagkakataon? Parang positibo ka lagi. Kasi may mga masasayang araw, meron ding hindi. Bakit hindi na lang maging masaya? Napansin ko, simula na magpalit tayo ng katawan, mas naging matagumpay ka kaysa sa akin. Tignan mo, agad dumating ang trabaho. Ito tungkol sa skandalo. Ito tungkol sa skandalo. Tingnan mo. Ano ang balak mong gawin? Sa showbiz, ang tao'y naghahanap ng kasiyahan. Kung walang balita, paano makakasabay sa industriya? Ang ganitong balita, paano kung makita ng pamilya mo? Anong iisipin nila? Hindi naman sila mag-iisip, bihira lang nila ako mapansin. Nakapasok lang sa trending list minsan. Malaki talaga ang puso mo. Ano yun? At least hindi pa nalik ang impormasyon. Anong ibig mong sabihin ng nalik? Ang leak ay kapag ang iyong personal na impormasyon ay nilagay online. Malalampasin rin ito. Kung hindi mo titignan, hindi ka masasaktan. Bukod pa rito, ang mga chismis ngayon ay para sa akin na pinapasan mo. Hello? Ate Ann, ang nangyari sa interview mo at kay Koshigong ay kumalat na. Sasampang ko sila ng kaso. Mananagot sila sa akin. Talaga?
Aayusin ko agad. Ipapadala ko sa iyong mga dokumento. Tamang sinabi mo kanina, pinapahirapan nila ako ngayon. Ako naman, hindi ko mates ang kahit kaunting paghihirap. Ang galing mo. Halika. Kumain ka ng marami para lumakas ang katawan mo. Mahirap ang paggawa ng pelikula. Ikaw ang gumawa nito? Siyempre naman. Tikman mo. Ngayon na isa ka ng aktres. Kailangan mo tutunan ng tamang pangangalaga ng katawan. Ito ang para sa'yo. Pagkatapos ng kumain ito, mag-exercise ka. Sabi mo isa kang CEO na palagi nakaupo sa opisina. Mawawala rin ang iyong kalamnan palang araw. Dahil katawan ko yan, kaya kaya kong kumain ng walang imitasyon. Hindi pwede. Kung magpapatuloy ka, hindi ito ang solusyon. Ito unang pagkakataon na ako ang CEO ninyo at doon ko nalaman na napakaraming bagay na kailangan yung matutunan. Kilala ko ang bawat salita ng hiwalay. Pero kapag pinagsama, wala akong kilala. Maraming bagay ay hindi pa maipasa. Kaya sabihin mo, anong plano mo? Bakit hindi nantay mo pakasal? Tubig. Magpakasal? Seryoso ka ba? Ganito lang kabilis. Para sa atin, ang pagpapakasal ang pinakamainam na paraan para mas madali tayo magpalitan ng impormasyon. Ngayong gabi, kailangan ko mag-aral na mabuti na maintindihan ng mga ulat ng mga empleyado bilang CEO. Tama. Bukas ang kaarawan ni Yoyo. Dalhin mo siya sa mall para mag-ice cream. Huwag masyadong marami. Isa lang, sapat na. Sige. Teka lang, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka na? Bakit ang lamig mo na sa akin? Huwag mo siyang kausapin, siya ay masama. Umuwi na tayo. Ay! Mukhang talagang gusto niyang pag-arte. Huwag mong hawakan ng mga bagay-bagay ng basta-basta. Akin ito. Bakit hindi ko pwedeng hawakan? Tuwing nakikita mo ito, nalulungkot ka. Tingnan mo, ngayon, hindi ako nalulungkot. Nakakatuwa. Bakit hindi ka umiiyak? Dahil karawan mo ngayon. Gusto mo bang kumain ng ice cream? Yay! Anong flavor ang gusto mo? Gusto ko ito, at ito pa. Hindi pwede. Isa lang piliin mo. Pero sabi mo noon, kapag malaki na ako, pwede na akong pumuwi na kahit ano. Pero hindi ka pa malaki. Sabi ko na, oras na para linisin ang lugar. Sabi ko na, oras na para linisin ang lugar. Ano pang ginagawa ninyo? Pasensya ng siguro. Ang laki ng presensya mo, hindi ka ba natatakot ng sirena ng mga anong tuntunin ng go? Ikaw na naman, Zoshingan. Sinabi ko na, sa bawat nakikita kita, sasakalin kita! Miss, tigilan mo na. Palayasin niyo sila! Naglalakas loob ka? Kinagat niya ako! Alam mo ba pananakit sa katawan? Sasabihin ko sa inyo, maganda ka na sa pagkakakulong! Ate, huwag kang matakot. Miss, mag-usap kayo ng maayos. Hindi maganda para sa lahat ng tumawag ng pulis. Hayaan niyo sila mag-report! Ginawa niyo to sa akin! Hindi pa dito nagtatapos! Mr. Go, may CCTV ang tindahan na ito. At saka, ikaw ang unang kumilos. Kaya, tingnan mo ang leg niya. Ikaw ang unang sumakal. Halika rito! Sabihin mo sira ang CCTV. Isa na siyang public figure. Tumawag ka. May lakas ka ba mag-report? Sasabihin ko pa sa'yo. Yung balitang yon, ako pa ang gumawa para sa'yo. Maghanda ka na ng suit mula sa abogado. Zongxingan, ang parusa ko sa'yo sa mga nakaraang taon, hindi pa ba sapat? Tigilan mo na yan.
At ikaw rin, ano bang pinaggagawa niyo sa kindergarten araw-araw? Pipilitin ko ang guro mo na bigyan ka ng maraming takdang aralin. Gusto kong makita paano mo papasok ng ganitong sitwasyon. Si Go Shigo ay nagpapakita ng kapangyarihan sa mall. Ang titulo ni Sir Go ay napaka-epektibo. Ipapaalam ko sa lahat ng malaking mall upang hindi na maulit ang ganitong bagay. Kaya iniimbitahan ko ang kapatid ko upang mapag-isip niya at magsisisi sa sarili. Opo. Puta ka! Isang alagang ibon ka lang! Bakit ka pinoprotektahan ng kapatid ko? Puta ka! Isang alagang ibon ka lang! Bakit ka pinoprotektahan ng kapatid ko? Hintayin mo! Maghintay ka! Pasensya na po. Magkagulong lahat. Tara na. Ikaw, bakit mo ko tinititigan? Ate, bakit hindi mo pupurihin? Sa susunod, huwag mo na gamitin ang ganitong paraan. Ate Sing-an, sinabi ng boss na bumalik ka na sa kumpanya. Ihatid ko muna matayo ng bata pa uwi sa bahay. Umupo ka na maayos. Boss, kailangan mo ba talaga makipag-away sa kapatid mo? Inaabuso niyang kapangyarihan. Akala niya siya ang binatang master ng Gu. Palagi naghahanap ng gulo. Hindi ba sapat na pagkakaaway namin? Bakit mo pa iniisip ito? Sige po, tinitiyak kung matatapos kong gawin ito. Boss, pupunta ako mamaya para ayusin ang kontrata ni Miss Zong. Kailangan ito may padala sa kanya ngayong umaga. Anong kontrata? Mga sere na pabango ng Yunshan. Kontrata ng tagapag-endorso. Yun ang pinadala mo sa akin na mensahe. Yunshan perfume? Naiitim yan ko, boss. Tinitiyak ko na hindi ito isisiwala. Ang endorsement ng Gu Company ay isa sa pinakamahirap makuha. Parang sumasangayon sa akin ang langit. Parang hindi ko mahihirapan sa pagkakataong ito. Sing-sing, kahit na pumasa ka sa audition ng Director Zeng, hindi naman pwedeng pirma ng kontratang ito. Nainis mo si Mr. Go, kaya ang kumpanya ay nagdesisyon na isang tabi ka muna. Siyempre, ang kontrata mo sa production team ay napirmahan na. At hindi na maibabalik ang perang yon. Nagusto na bang narinig mo? Anong sinasabi mo? Sa 1 bilyon, pwede maging bida si Sing-an. Walang problema. Huwag pahaluin ng dalawa. Ang pera ngayon ay para sa investment. Pero ang role ay pinaglaban ko. Bakit hindi ibibigay sa akin? O baka naman, gusto mong agawin. Agawin? Anong ibig mong sabihin? Ang role ngayon ay akin naman talaga. Sino ang mag-aakala na matutulog ka sa ganitong tao? At siya'y handang gagastos na 1 bilyon para bilhin ang role mo. May ebidensya ka ba? Kung wala kang ebidensya, huwag kang magbibigyan dito. Song Sing-an, akala mo ba kaya malagpasan ang survival sa showbiz? Sino ang talagang iniisip mo? Akala mo ba magaling ka? May kakayahan ka sa lahat? May kapangyarihan ka ba? Sasabihin ko sa'yo, walang silbi. Sasakupin ko ang langit sa ibabaw ng ulo mo. Lalabanan kita, kahit ang langit ay di tutugon. Kung ganun nga ang kaso, Jiang Miao Miao, sa lahat ng chismis tungkol sa akin itong mga taon, may kinalaman ka rin? Ano ba kung ganoon, Zong Sing-an? Dapat lang pasalamat ka sa akin na binigyan pa rin kita ng pagkakataong kumain. Ate Sing-an, baka mas mabuti kung magpakumbaba ka muna. Magaling. Walang silbi. Desisyon ng kumpanya. Nabaliwa si Zong Sing-an. Kung yun ang gusto mo, edi... Pasensya na. Magandang araw, Miss Zong. May dala ako rito. Kontrata para sa Yunshan Perfume Series. Kailangan pirmahan ng endorser. Sige. Anyway, sa kontratang ito, wala ba exclusivity clause? Meron! Siyempre meron! Ang kontratang ito ay tanging si Miss Zong Sing-an lang ang pwede mapatupad. Sige, pag-usapan natin ng detalye. Shengle, si Jiang Miao Miao. Hindi na magiging manager ko. May kumpiyansa ka bang maging manager ko? Sisiguraduhin ko magiging maayos ang trabaho. Heto. Ang galing mo naman. Si Go Shisheng, niloloko ka lang niya. Hindi ko siya niloloko. Oo, tama. Tama lahat ang sinasabi mo. Si Sing-an naman, umaakit sa tuktok gamit ng sponsor. Nasa sariling mundo mo lang, nangangarap lang ng mula, nagmamadali sa endorsement. Jiang Miao Miao, pwedeng i-block ako, pwedeng itago ako, pero hindi ako naniniwala na may lalaban sa Go Corporation. Sige,
ikaw ay nag-uudyok. At ako rin pwedeng udyokin. Ay, Mr. Go. Alam ng lahat na mahirap mako-endorsement ng Go. Pero bakit pinapaboran mo lang si Seo Shin-an? Ano bang meron sa kanya? Ang kaya niyang ibigay sa'yo, kaya ko rin. Kaya mong ibigay ang katawan mo para sa ko pagagamitin. Mr. Go. Miss Jang, ano bang ginagawa mo? Sa harap ng maraming tao, magpagkababae ka naman. Hihintayin kita. Miss Jang, ito naman ay hindi ko na kayang tanggapin. Baka mas mabuti kung ibalik mo na lang. Mr. Go. Anong klaseng tao ka ba? Nakabalik ka na. Siguradong hindi ko natitignan ng almanak. Alam mo ba kung sino nakasalubong ko pagkatapos ng trabaho? Nakasalubong ko si Jang Myo. Ano nangyari sa leeg mo? Kanina, nagkahar ko si Go Shigong. Siya ang may kagagawan. Gamutin natin. Saan mo nilagay ang gamot? Nasa cabinet. Dali-dali. Umupo ka. Alam mo naman na malapit ka na magsimula sa set. Bakit ba nagawa ni Gushigong ito? Hindi. Ang hayop na si Gushigong. May ginawa ba siya sa'yo? Ano bang nagawa mo sa kanya? Bakit gano'n nagana ni Go Shigong sa'yo? Alam mo naman yan. At saka, nandun ka at nakita mong lahat. Paano naman nung una? Gusto niyang abasuhin ako. At sa galit ko, pinalo ko siya. Pinalo ko siya sa puwet niya. Kalakas talaga ng loob mo. Kailangan mo siyang bigyan ng tamang leksyon. Baka palaging pupunta ang utak sa maling direksyon. Tama. Si training ng manager mo ngayon. Pero, tama rin. Mas mabuti na rin na siya na. Siya nga pala. Bakit mo ibinigay sa akin ang endorsement ng pabango ng Yunshan? Napaka-premium ng endorsement na ito. Maiinggit ang ibang tao. Ang ibig mong sabihin? Katulad ng sa inyo, may reputasyon at brand pang korporasyon na endorsement. Bibigyan pa kita ng ilan? Hindi naman. Ito'y tinatawag na overpraise, alam mo ba? Dahil ba sa nangyayari sa akin, nagkaroon ka ng simpatya? Hindi naman. Dahil ito talaga'y bagay sa'yo. Talaga. Pero hindi mo rin dapat sobrang purihin ng tao. Ano naman? Magandang katawan mo. Maganda rin ang mukha. Totoo lang naman. Sa totoo lang, simula nung pumasok ka sa buhay ko, tuwing nakikita kong ngiti mo, nakakatuwa talaga. Okay. Balik ka natin ng trabaho mo. Pagbalik mo sa kumpanya, tungkol sa huling quarterly report, may suspend siya tulang sa si Go Shigong. Naiintindihan ko na. Solusyonan ang problema sa pinagmulan. Putulin sa ugat. Hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataon na mang-aapi siya sa'yo. Gushi Singh. Isa ka sa pinakamagalang na lalaki na kilala ko. Sige na. Boss! Nakatanggap ako ng balita! Napaligiran si Xiaomyo sa bar! Sige, pupunta ako agad. Ano nangyayari? Mabait mo sa akin. Kailangan ko iligtas ang kapatid mo. Kahuli ni tayo! Bakit kaya itong ginagawa mo sa akin? Sabi mong hiwalay na? Ano ko hiwalay na? Pinitin mo na maayos. Di pa ako pumapayag na maghiwalay tayo. Oh. Pwede ba mong bitawan ng kapatid ko? Tino ka bang gago ka? Pinapagalit mo ako. Ano? Aray! Teka lang! Meow! Lahat ng ito hindi pagkakaintindihan na. Mababali ng kamay ko. Nararapat lang. Hali kayo! Sinasaktan mo ako? Patayin niyo siya! Ah! Kuya, nagkamali talaga ako. Kilala mo ba ako? Hindi mo ba alam ang kakayahan ko? Kung aabalahin mo ulit ang kapatid ko, papatayin kita. Hindi.
Xiaomyao, ayos ka lang ba? Kusya Seng, hindi mo kailangan pang pakilaman ang problema ko. Hindi naman. Miss, nasa si boss? Sinabi ko na sa kanya na hihintayin niya ang pulis. Anong ibig mong sabihin na hindi ko kailangan pakialaman ng problema mo? Magkapatid tayo. Miss, tayo na. Xiaomyao, Hindi. Ano ba nangyayari sa'yo ngayon? Sinabi mo huwag kita abalahin. Kaya hindi kita abalahin. Gusto mong pakialaman ako? Xiaomyao, siguro dahil dati ay lagi akong abala sa trabaho. Akala ko ay wala kang problema sa pang-araw-araw. Ngunit hindi ko inasahan na kailangan mo rin ng pagmamahal ng pamilya. Pasensya na at napilitan ka makipagrelasyon sa basura at sakim na lalaki. Ako din naman ay unang beses na maging kuya. Sa susunod, sabay na tayong kumain ng hapunan. Ayos ba yun? Uuwi na muna ako. Anyway, dati, talaga bang hindi ko siya pinapansin? Sabi ng pamilya ko, wala kang malasakit sa pamilya. Kaya si Miss, nakikinig sa mga chismis, kaya nagagalit sa'yo. Hindi lang siya nagkakagulo, talagang napahiya pa siya. Ihatid mo ako pa uwi. Naibalik ko na siya pa uwi. Salamat. Hindi mo ba talaga tatanungin kung anong nangyari sa kanya ngayong gabi? Ligtas na siya. Hindi ba? Ngayong gabi, nakaharap niya ang ilang mga gangsters. Halos nang-aabuso sa kanya. Kung na-late lang ako ng kaunti, maaring wala na siya ngayon. Salamat. Bukod pa dyan, naisip mo ba na dapat mo siyang alagaan? Pagod na ako. Masyadong gabi na. Maghahanda ka na matulog. Ikaw... Hello? Mr. Go, isa't kalahating buwan ka nang hindi nag-follow up. Hindi ka nakakapagpakita ng emosyon. Ito'y tipikal na emotional blunting. Kailangan mo ng psychological intervention. Oh, naintindihan ko. Hindi nakapagtataka ang emosyonal na malamig, puno ng karangalan at napakataas para maabot. Kaunti na lang ang social connections, wala nang kaibigan. Ganun pala. So ngayon, tinagaw mo sa akin ang lahat ng ito. Ganun ka rin sa kapatid mong babae. Paano po kayo sa akin? Kung balang araw, magpalitan tayo. Hindi mo na ko titigan kahit minsan. Kasal. Kasal man o hindi, ang tunay mong nararamdaman, gusto mo lang lutasin ang problema. Tignan mo, ang lahat na ito yung mga naayos ko na dokumento. Tignan mo kung may mali pa, turuan mo pa ako. Magaling ka na sa ginawa mo. Pero ako, kailangan mong tulungan akong suriin ang script. Bawat isa may specialization. Hindi ka nagalit. Alam mo na. Sa iba, hindi ko alam. Pero kapag galit ka, nararamdaman ko. Siguro kasi nasa katawan natin ng isa't isa. Salamat ha. Tulungan ako mabuti sa script. Kailangan ko pa mag-practice. Hindi kita dapat ipahiya. Ay, parang kinakabahan akong harapin ng kamera. Hindi pwede. Sandali lang. Ulitin natin. Totoo lang, hindi mo na kailangan magsumikap ng sobra. Sa tingin ko, magaling ka na. Hindi pwede. Kung hindi ko mag-practice, ano pong magagawa ko? Bakit mo ba pinagtutuunan ng pansin ng mga bagay na ito? Dahil ba may gusto ka sa akin? Ay, si Shane ay dumating na para sunduin ako. Nandiyan na siya. Alam kong sinusubukan mo ng gampanan ako ng maayos, kaya ibabalik ko rin siya para yung bagay. Oh, hindi niya pala ako gusto. Boss, ano nangyayari sa'yo? Wala ako sa mood. Siguro dahil sa kasakiman ko, ganito ang kabayaran sa akin. Broken-hearted ka ba? Anong broken-hearted? Ano bang pinagsasabi mo? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Anyway, naniniwala ka ba sa metaphysics? Metaphysics? Mas mabuti pang paniwalaan kaysa hindi. Kung ganon, tulungan mo kong hanapin ang master na ito.
Boss, ikaw ang presidente ng Go Group. Naniniwala ka sa pamahiin, baka maaapektuhan ng stock price. Ito, gawin mo lang itong low profile. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng low profile? Opo boss, naintindihan ko na. Noon, pinaniwala mo kami sa agam. Ngayon, paniniwalaan natin ng metaphysics. Paminsan-minsan, iba naman, walang problema. Kaya maganda na ba tayo ng tsa at merienda para kay Miss Zong para pumunta tayo sa set ng shooting? Sige, gusto ko rin makita. Agad ko nang aayusin. Gusto ko rin makita kung paano ba talaga pinapalabas ang acting ko. Oh, tapos na! Next team! Xing-an, sobrang bagay mo sa role na to. Pasensya ni Sir Bala. Sabi ni Mr. Gu, salamat sa effort ninyong lahat. May nahinda siyang pagkain at inumin. Kumuha kayo. Sige na, hali kayo. Salamat po.